Masasabi talagang ang awiting Pilipino ay kayang makipagsabayan sa musika ng mga banyaga. Hindi nga magpapahuli ang mga banda dito sa atin. Tulad na lang ng heavy metal, hard rock at Pinoy rock na banda na ating pag-uusapan. Sila ay sumikat noong 90s at nakakuha ng kabi-kabilang karangalan. Yan na nga ang banda na labis kong hinahangaan at masasabing berdugo sa larangan ng musika. Yan ay walang iba kundi ang Wolfgang. At dahil nga sa lupet ng kanilang tugtugan ay binansagan ang kanilang banda bilang Metallica ng Pilipinas. At kung wala nga silang Tagalog na kanta ay marahil naiisipin mong foreign ang mga ito, lalo na't hindi naman mukhang Pilipino ang dalawang miyembro nila. Noon nga panahon ng kanilang kasikatan ay halos sila ang kauna-unahang rockistang Pinoy noong 90s na nakapag-release ng international album. Naging mabigat naman para sa grupo ang kanilang estilo ng musika dahil nga maingay ang kanilang tugtugan. Noon kasi mga panahon na yon, marami sa ating mga Pinoy na hindi bukas ang kaisipan sa ganitong uri ng musika, lalo na nga sa mga konserbatibo at mga matatanda nung araw. Dumating pa nga sa pagkakataon na gusto ng kanilang label na baguhin ang kanilang estilo mula sa heavy papunta sa mababagal o balad na mga awitin. Paano nga ba sila nagtagumpay? Kaya sa video na ito ay ating tatalakayin kung paano sila nabuo, gaano nga ba kalaki ang kasikatan na nakuha ng kanilang banda. Asa na nga ba sila ngayon? Bakit bigla na lang silang nabuwag? Pero bago tayo magsimula, ay shoutout kay James Caleb Navarra ng San Francisco, Bulacan, Bulacan. At sa ating solidong taga-suporta na sina Sugar Rames at Rusty Nail. Salamat sa inyo mga idol. Let's go! Ang bandang Wolfgang ay nag-umpisang mabuo noong 1992. Pero bago sila magsimula, ay may sariling grupo ang bokalista na si Basti Artadi at ang drummer na si Wolf Gimora. Kasabay din ito ay kababalik lang ng Pilipinas, ang gitarista na si Manuel Legarda mula sa bansang Espanya. Noong mga panahon na yon ay hindi pa magkakakilala mga ito. Pero mayroon silang common friend. Yan nga ay ang drummer ng Razorback na si Miguel Ortigas. Nakilala kasi ni Miguel sa isang house party itong si Basti Artadi na noon ay bokalista ng bandang Sin City na kinabibilangan din ng kanyang pinsan. Niyaya nga ni Miguel Ortigas sa mga ito upang tumugtog sa nasabing party at magmula nga noon ay palagi ng kasama ng Razorback ang bandang Sin City sa mga gig nila sa Calle Bar. Samantalang ng mga panahon na yon ay tumatayong roadie naman ng Razorback, si Wolf Gimora, at humahalili bilang drummer sa tuwing hindi makakasama sa gig itong si Miguel Ortigas. Pero isang araw ay gusto na ring magbuo ng bagong grupo itong si Gimora, kaya tinanong nito si Ortigas kung may kakilala siya na pwedeng maging kabanda. At dito ay sinabi sa kanya ni Miguel Ortigas na mayroon siyang pinsan na kagagaling lamang sa Spain. Ikwinento nga sa kanya nito na napakahusay nitong tumugtog ng gitara. Yan na nga mga tropa, ang gitarista na si Manuel Legarda. Kaya nung magkita si Wolf Gimora at Manuel, ay kaagad itong nagdesisyon na magbuo ng bagong banda. Dito na nga din nila nakita si Basti Artadi na kumakanta habang nanonood sila sa Calle Bar. Inimbitahan nga nila ito na sumama sa kanilang bubuuin na banda. 3 bahista naman ang sumubok na pumasok sa kanila pero walang nakapasa sa mga ito. Dito nga nila nakuha ang pang-4 na bahista na kanilang sinubukan. Yan ay si Mon Legaspi. Unang tinawag ng mga ito ang kanilang grupo na Wolfpack. Pero sa kalaunay pinalitan nila ito sa tawag na Wolfgang na suhestyon ng gitarista ng Razorback na si David Aguirre. Dito ay nagpatuloy ang Wolfgang sa pagtugtog sa mga rock bar sa Kamaynilaan sa loob ng ilang taon. Nabigyan nga sila ng pagkakataon na makatugtog sa RJ Junior Jam na isang programa sa Channel 29 na kung saan ay mas nag-alab pa ang apoy sa kanilang mga puso tungkol sa musika na mas maging seryoso sa kung anumang tatahakin o nais ng kanilang banda. Kaya taong 1994 ay gumawa sila ng 2 demo song na pinamagatang Darkness Spell at Left Alone. Ito ay pinasa nila sa iba't ibang istasyon ng radyo tulad na lamang ng RT 99.5
at LA 105. Kaya naman dahil dito ay unti-unting dumami ang mga tagapakinig na humahanga sa kanilang musika. May mga nag-alok na rin sa kanila upang mapasali ang kanilang mga kanta sa pagbuo ng mga compilation album. Kasama ang iba pang umuusbong pa lamang noon na mga banda. Pero dahil malinaw ang direksyon ng Wolfgang sa gusto nilang marating, ay hindi sila sumang-ayon dito at nagpatuloy sila sa paggawa ng mga bagong musika. At isang araw nga ay inalok sila ng record label na Tone Deaf sa ilalim ng Ivory Record. Yan ay para sa isang recording deal. At noong 1995 ay nailabas nila ang kanilang debut album na self-titled na Wolfgang. Nakapaloob nga dito ang malulupit nilang kanta tulad ng Natutulog Kong Mundo, Halik ni Judas, Arise, at marami pang mabibigat na kanta na hinangaan ng mga batang 90s. Pumalo kaagad ito sa platinum sa loob lamang ng isang taon. Napakalaking tagumpay nito para sa kanila dahil sa nakuha ng kanilang album. At isa pa ay halos sila ang unang heavy metal band sa bansa na pumasok sa recording upang makabuo ng album na may ganong kabigat na tugtugan. Sobrang challenging nga talaga ang pagpuproduce at pagmimix ng kanilang mga kanta dahil kakaiba ang kanilang musika sa nauusong kanta ng mga panahon na yon. Katunayan nga ay nakipagtalo pa ang Wolfgang sa kanilang record label dahil gustong baguhin umano ng mga ito ang kanilang tugtugan mula sa heavy papunta sa mababagal o ballad na tugtugan. Kaya naman napakalaking tagumpay nito para sa kanila dahil natanggap ng mga tao ang kanilang mga awitin. Panalong-panalo naman ang kanilang tunog dahil kung wala silang kanta na Tagalog ay marahil nakakalain mong banyaga ang kanilang banda, lalo na't hindi naman mukhang Pinoy ang dalawa nilang miyembro. Nanalo naman kaagad sa taong ding iyon bilang Guitarist of the Year si Manuel Legarda sa ginanap na NU107 Rock Awards. At dahil sa malaking tagumpay ng banda ay umalis na ang mga ito sa Ivory Records na isa lamang noon na independent record. Lumipat ang Wolfgang sa major label na Epic Record na under naman noon ng Sony Music Philippines. Dahil nga alam nila na ito ang makapagbibigay sa kanila upang maging international band. Kinuha naman nila ang kanilang kaibigan na si Perth De Castro upang mag-produce ng pangalawa nilang album na pinamagatang Seminilin na ilabas nga ito noong June 15, 1996. Nakaagad na pumalo sa double platinum. Kasama na nga dito ang mga kanta tulad ng Mata ng Diyos, Love and Despair, Center of the Sun at marami pang iba. Dito na sila nakaranas ng napakalaking tagumpay dahil sobrang sumikat talaga noon ang kanilang banda dahil hindi pwedeng hindi mo maririnig sa mga istasyon ng radyo ang kanilang mga kanta mula sa una hanggang pangalawang album. At sa kauna-unahang pagkakataon ng mga panahon na yon ay ang bandang Wolfgang sa OPM Band ang nakapag-release ng album internationally. Sila ay nakapaglabas ng international album noong April 25, 1997. Ginawa nilang English ang lyrics ng kanta nila na Mata ng Diyos at ginawang watermarks ang title nito. Humakot naman ang Wolfgang ng parangal sa NU Rock Awards dahil nakuha nila ang Artist of the Year, Listener's Choice Award, Vocalist of the Year, Bassist of the Year, at Drummer of the Year. Kapansin-pansin dito ang bawat miyembro ng banda nila ay palaging nabibigyan ng parangal at nagiging nominado. Ito ay nagpapatunay na talagang ang bawat isa sa kanila ay napakatalentado sa larangan ng musika. Kaya noong mga panahon na yon, ang mga batang 90s ay alam na pagka sinabing Wolfgang ay ang mga musikerong berdugo pagdating sa tugtugan. Sila ay kinilala bilang ang Metallica ng Pilipinas. Talaga nga namang ang kanilang pinakitang talento at paggawa ng mga awitin ay masasabing dekalidad dahil kaya nilang makipagsabayan sa mga banyaga. Noong Disyembre taong 1997 ay nailabas ang kanilang album na may pamagat na Worm. Nakapaloob nga dito ang mga kanta tulad ng Matter of Time, Certified. Kaagad nga itong nag-certified platinum at nominado naman ito sa 1998 NU107 Rock Awards para sa Album of the Year, pero hindi sila nanalo dito. Pero sa pangalawang pagkakataon ay muli nilang nakuha ang Vocalist of the Year, Drummer of the Year, Listener's Choice Award at Artist of the Year.
Sa taong 1999 ay nailabas naman nila ang album na Serve in Silence. Hindi man ito nagkaroon ng international release, ay naging matagumpay pa rin ito dito sa Pilipinas. Naging tayo nga sila ng bandang Sandwich sa Album of the Year ng 1999, Enyo Rock Award. Nakuha pa nga nila ang Best Album Packaging, Artist of the Year, Listener's Choice Award. At sa pangatlong pagkakataon ay nakuhang muli ni Basti Artadi ang Vocalist of the Year. Noong year 2000 nga ay muling naging nominado silang apat, pero si Basti Artadi lang ang pinalad na manalo. At sa kaparehong taon din noong November ay nailabas nila ang kauna-unahang live album na pinamagatang Akustika. Tapos ay inilabas nila ang panglimang album na may pamagat na Black Mantra noong ika-4 ng Agosto 2001. Nakapaloob dito ang mga kanta tulad ng Idlip at Bow Unto Thee. Pero pagkatapos ng isang dekada nilang pagsasama ay sinubok naman ng tadhana ang samahan ng kanilang grupo. Dahil dumating din ang oras na kailangan na nilang magdesisyon para sa kanilang sarili. Ito yung bagay na kailangan mong mamili kung alin ba ang mas matimbang, kung yung banda o ang iyong pamilya. Parang napakahirap mga tropa. Ang nakakalungkot nga dito ay yung kanilang bokalista pa ang unang nagpasya na umalis sa banda. Matapos kasi ang kanilang US tour ay hindi na sumama pabalik sa Pilipinas itong si Basti dahil nandun ang kanyang nobya. Hanggang sa nagpasya itong manatili na lang sa Amerika at bumuo ng pamilya. Kaya kahit na masakit para sa tatlong member na naiwan, ay naunawaan pa rin naman nila ang sitwasyon. Kaya dito ay tuluyan na nilang binuwag ang Wolfgang. Samantalang si Wolf, Manuel at Mon ay nagpatuloy pa rin sa musika. Si Wolf Gimora ay pumayag na kunin siya ng kanyang mga magulang papunta sa US. Hanggang sa naging miyembro siya doon ng bandang Locomotive, kasama ang gitarista ng Razorback na si David Aguirre. Naging bahista naman si Mon Legaspi ng bandang Dadon. At bumuo naman ng sariling banda na tinatawag na DRT, itong si Manuel Legarda. Nang maglao naman ay muling nakasama ni Wolf Gimora, si Basti Artadi, dahil inimbitahan niya ito para maging bokalista ng Locomotive. Pero pagkatapos nilang maglabas ng isang album, ay umalis din ito sa grupo at mas piniling magtrabaho. At sa mga panahon na yon ay madalas namang magkakasamang nagtatanghal ang mga natitirang miyembro ng Wolfgang at Razorback. Tinawag pa nga nila ang kanilang banda bilang Flaming Hemorrhoid. Kaya naman nang magbalik sa Pilipinas si Basti Artadi ay nagsagawa sila ng isang reunion. Tumugtog ang Wolfgang at Razorback na magkakasama na ginanap noong 2007. Ngunit hindi naman nakasama si Wolf Gimora at ang gitarista na si David Aguirre dahil noong mga panahon na yon ay sobrang busy nila sa bandang Locomotive. At sa kalaunay tuluyan ang nagbalik sa industriya ang Wolfgang. Pero pinalitan na nila si Wolf Gimora ng drummer na si Francis Aquino. Nakapaglabas nga sila ng pang-anim na album noong September 2008. Subalit na diagnose naman si Basti Artadi na mayroong tumor sa kanyang ulo na sobrang nakaapekto sa kanya dahil nawalan ito ng kontrol sa kanang bahagi ng kanyang muka. Pero sa kabila ng kanyang pinagdadaanan ay hindi ito nagpatinag at ipinagpatuloy ang kanyang karera sa musika kasama ang kanyang banda. Nakapaglabas nga sila ng extended play album na pinamagatang Ang Bagong Dugo sa Lumang Dagat, unang kabanata na naglalaman ng 4 na kanta. Subalit muling nagpahinga ang grupo nung sumailalim si Basti Artadi sa isang operasyon dahil sa kanyang tumor sa ulo. At pagkalipas ng ilang taon, noong 2017 ay muli silang nagbalik sa music industry. Pero sa ngayon ay binubuo na lamang ang Wolfgang nila Basti Artadi, Manuel Legarda at Francis Aquino sapagkat noong October 4, 2022 ay pumanaw na ang kanilang bassist na si Mon Legaspi dahil sa atake sa puso. Hindi man natin makita ang Wolfgang na kumpleto sa isang entablado, ay hindi naman mawawala sa ating mga alaala ang kanilang mga awitin na minsan na tayong pinasaya at naging parte ng ating kabataan. Pero ganun pa man ay kahit wala na ang ibang orihinal na miyembro nila, ay dudumugin pa rin sila ng kanilang mga tagahanga kung sila ay magsasagawa ng isang reunion concert.
Ikaw tropa, kung talagang tagahanga ka ng Wolfgang, ano ang paborito mong kanta nila? I-comment mo naman sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless sa ating lahat.